Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your word na mong ma-receive today. Lord, we ask you to give us wisdom to apply it in our lives. Holy Spirit, give us revelation. Tagimig revelation, Lord. And ang deeper pa, Lord, ng understanding sa imong words na mong mabasa today. Be with us, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. So, we are now in 1 Corinthians chapter 10, verse 15. In our previous study, in 1 Corinthians chapter 10, verse 12, if you think you are standing strong, be careful not to fall. So, ang mga example nga gihatag na sa Ginoo sa tuwa, nga even gibless ni Lord ang mga Israelites, giredeem niya, water baptized, nagkaroon og kanang baptism of the Holy Spirit, and He provided manna every day. And at the same time, na sila spiritual nga water nga ilang ginainom. No, na sila water nga ginainom every day. But still, almost 2 million ang nag-scattered or na-splatter ang ilang bones diha sa wilderness. Why? Because of their unbelieving and their unfaithfulness sa Ginoo. So, no, it's not the material thing na God is happy with us, no? So ay yung kumpiyansa nga provided ka karon tanan na ay mga healing sa imong gipangayo, provided ka og balay, sakyanan, and everything nga imong ginapangayo ginahatag sama pud na sa miracle og healing nga nadawat sa mga Israelites before, pag after nila ni gawas dito sa Egypt. Then i-remind lang ta nato no nga gusto lang ako i-remind ng tanan na ang ultimate goal sa tuwa sa Ginoo is ang Christ-likeness, maliwat jud ta. So dili jud assurance nga abundansya ta materially karon is nalipay ang Ginoo sa tuwa. Malipay ang Ginoo sa tuwa if everyday gusto nimo magbag-o. Malipay ang Ginoo sa tuwa nga kanang na-increasing ba nga Christ-likeness sa imong kinabuhi. Kada adlaw, no, kanang madagma man ta, but still nangayo yung kagtabang sa iya, nangayo kasi ang spirit of grace and supplication na tabangan kaniya nga maliwat yun kag batasan sa Ginoo. Mao nay malipay ang Ginoo sa tuwa. Mao nay proof nga malipay ang Ginoo sa tuwa is ang Christ-likeness makita sa to ang kinabuhi. So warning ni sa mga self-confident nga mga Kristiyano, no, nga na-miss out nila ang ultimate purpose sa Ginoo ba. Kay syempre ang uban, no, wala na nagpadayon diya sa Ginoo, na-focus na silang negosyo, na-focus na sa kwarta. Yes, ang uban nakapalit og sakyanan, maski wala na sila nag-serve, wala na sila ga-serve. Pero bantayan na nimo nga dili na assurance sa imong kinabuhi nga nalipay ang Ginoo sa imuha kay giprovidean kaniya og mga sakyanan og pangwarta, no? And pwede na breakthrough kayo ka sa imong finances maski wala ka ga-serve. Pwede na may tabo sa imuha pero dili na siya assurance nga nalipay ang Ginoo sa imuha. Ako na to. And kung ang mga Israelites giredeem niya and na-splatter ang ilang mga bukog sa wilderness, same po na sa tuwa, labaw pa. How much more niya na gani siya. So sa atong gi-share katong last Sunday service nga mas severe ang judgment nato sa New Covenant than old katong dito sa Old Testament, no? So so makita man nato no na diri sa padayon ta diri sa verse 12 and verse 13, kailangan po nato masabtan din sa verse 13 nga naayud tay mga trials in life nga kailangan nato i-overcome. Sama po sa mga Israelites, naayud sila yung mga trials nga gi-overcome after sa ilang redemption. Imagine nimo gigukod sila ni Pharaoh, mao bitaw tong gi-split ni Lord ang Red Sea. Why? Because
No, naadyoy sa simpod sa tuwa nga ang enemy gusto yun niya nga dili na to ma-experience ang promise ni Lord, promised land sa matag usa sa tuwa. And gusto na ko masabtan nato nga naadyoy mga temptation sa tong kinabuhi. And yang gingon diri sa verse 13, the temptation in your life are no different from what other experience. And God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. Yan siya diri. And when you are tempted, He will show you the way out so that you can endure. So three things ang dapat nato sabton diri sa verse 13, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, nga naadyoy trial sa tong kinabuhi, and walay special nga trial, common lang ni ato mga trial sa tong kinabuhi. Like for example, trial sa unforgiveness. No, ma-test yun na pare-parehas lang na usay masilo ka, ma-offend ka. Common ra na sa tuwa, walay special sa matag usa. So nag-remind diri si Paul nga ang mga trial sa kinabuhi common, no walay special sa matag usa. Nay uban trial sa immorality, trial sa lust, nay uban trial sa money, trial sa pride. No, so common ra na sa tuwa, common ra ni tanan ang mga trial sa tuang kinabuhi. So again, kung nama kay gina-go through karon, dili na espesyal para sa imuha nga testing. Common ra, pare-parehas ra ta niagi ang testing. And ikaduha, yang gingon diha, He will not allow the temptation to be more than you can stand. So ikaduha, God will not allow us to be tempted beyond our ability. So, gina-ensure sa Ginoo nga malutsan nato ning mga temptation nato. No, natay mga testing sa health. No, dili kaniya i-allow nga matest ana nga dili nimo na malutsan. Kung dependent ka sa Ginoo. Nakuha ba nato? Kung dependent ka sa iya, nagsalig ka sa Ginoo, no, God will ensure us na kani nga temptation nga moabot sa atoa, ma-overcome nato. Nakuha ba nato? No? So, dili jud ka makaingon nga, uy, grabe kani, too much na kay ni nga testing sa amuang pamilya, too much na kay ni nga testing sa akong kinabuhi, testing sa finances, testing sa inyong relationship mag-asawa, testing sa inyong relationship as brethren, brothers and sisters, testing sa imong parents. Lord, too much na kay ni siya, testing sa imong health. So, dili jud na too much. Kung nagsalig ka sa Ginoo, God will provide a way for you nga makuan ka kanang mo kanang katulo no, sige kaduha pa, God will not allow us to be tempted nga beyond our ability, no? So kung dili na siya too much, but kaya ra na nimo, kay kabalo si Lord unsa imo ang ability, kung mo give up ba ka o dili. Amen. No, so kung na-fall man ta during the temptation, no, wala man ka nakapasaylo, during na test ka sa imong asawa, no, pwede na fall ka because you are unfaithful kay Lord, no, pwede nga wala ka nang ayo pug tabang sa Ginoo nga nung wala ka ka-overcome pwede na siya, no. But if you ask, and if you watch, of course, and pray to the Lord and ask for help, manghatag yun og grace si Lord sa tuwa. Hatagan yun tagtabang sa Ginoo. Mo na gusto ni Lord sa tuwa. No? Grabe ka faithful si Lord. Every time mo ask si Moses og pasaylo sa iyang mga brethren, mga sakop, pasayloon sa Ginoo ang mga tawo maski sa unsa nila kabadlongon. Ganahan man gud si Lord nga magdepende sa iya, mangayo tagtabang ba sa iya, because we are designed to live in a tree of life, manggod dili tree of knowledge of good and evil, nakabalo na ka sa tanan. That's why no, if you ask and pray, no, God will help us nga ma-overcome nato ni siya, no, and especially in time of need nato, di ba gingon sa Bible sa Hebrews 4 verse 16, yang gingon diya, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace. Draw near with confidence to the throne of grace. Kung na kay mga gina-go through, na kay mga testing sa imong kinabuhi, common ra man ni Lord, sa mo man ni tanan parehas.
So unsa may mo nimo? Let us draw near with confidence to the throne of grace. Then, yan ko diya, so that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. So, sa imo nimo kung naa kay mga testing sa imong kinabuhi, na temptation, na trials, testing sa imong kinabuhi, let us draw near. Duol daw ka sa Ginoo ug pangayog tabang, and you will find grace. Tabangan daw kaniya, hatagan kag strength to help in time of need. Promise ni Lord for us. Hebrews 4 verse 16. Then, of course, kung mangayo kag tabang sa Ginoo, ma-fulfill po ni nga promise sa Romans 6 verse 14 sa imoha. Yang ingon diha, for sin shall not be master over you. You are not under the law, but under grace. So once nga nagapangayo kag tabang sa Ginoo, maski unsa pa na kabug-aton nga sin will not be master over you. Dili siya maging master sa imuha, but you are under His grace. Ma-overcome na nimo nga naman, naman siya grasya nga mo help sa imuha, nga ma-resist na nimo, or maundang na nimo nga sin. Magbalik-balik, jud ko aning mga kaigsuonan nato diri nga napay gina-go through sa bisyo, ana jud ko sila, pangayog tabang sa Ginoo. Personal man guna nimo nga relationship. Kay once nga gi-surrender nimo imong life, mag-depend ka sa Ginoo, wala imposible sa Ginoo, tabangan jud ka na niya. No? Sin will not rule over your life anymore. That's why you need to watch and pray. So, anang temptation na to, no, itself na moabot sa to ang kinabuhi, we could overcome it. And of course, gina-measure jud ni Lord ang ato ang mga ways and the temptations nga moabot sa tong kinabuhi. Ginasukat na niya. For example, si Dominic. Oh. Ang temptation pa lang ay hatag ani niya, kay kaya naman ni niya is hatagan ra ni siya og kanang okay, mo presyo ba ni siya og fair or dili. Ana lang na sa iyang pag-repair. So diha pa lang kutob kay kaya naman po na niya. Oh. Dili po ni siya tagan karon og temptation nga ikaw ang mo-supply sa tibuok nasod og cellphone. Kay ngano man dili na niya kaya nga temptation kay bilyon-bilyon naman na nga cellphone. O nga na pa. So kabalo si Lord mo na nga I want to be fair with you. Hatag na ako ni sa imo ang maayo lang nga presyo nga tama-tama ra jud sa ako og sa imuha. Ana, no? So kaya na niya. Pero napay mga temptation pod kay Dominic pod nga karon kung dili siya mangayog tabang sa Ginoo is dili jud na pod na siya maka-overcome, like for example kanang moabotay na nga customer sa gabi nya panahon sa tig meeting, murag kana nga temptation ang kailangan niya overcome, kay kailangan man pud na nga mangayo siya og tabang sa Ginoo. Lord, tabangi ko nga ma-overcome nako ni. Then dili siya padad-an og customer ana nga panahonang orasa. Ngano man nangayo man siya tabang sa Ginoo. Pero kung magsige siya pangayo karon og customer, ang mangayo siya customer nga hatagan kag customer pero matest ka na kay kana nga customer pwede mo abot po na siya dito sa tumoy, matest po na siya kung kaya na nimo i-overcome. Amen? Now, so, faithful kayo si Lord. Gina-measure niya ang atong mga temptation based sa atong makaya. Kay dili ka niya i-allow nga maghikog ka. Dili ka niya i-allow nga matambling ka, especially nagatras ka sa iya. Amen? No? So, you can overcome your trials because God is faithful sa ato as long as you ask and pray and magdepend ta sa iya. Amen. So ikatulo sa tong isa no nga every trial common sa ato sa verse 13, common wala special. Kadua, God will not allow us to be tempted beyond our ability, and ikatulo, He will pour out a way or He will provide a way out. Mangita siya og paagi nga malutsan nimo ni siya. Then iyaging sa verse 13, when you are tempted. So na yung time nga matempt ta. No, ma-fall ta.
He will show. Niya naman siya diya. He will show you a way so that you can endure. Para makapadayon ka diya sa iyaha. You will find a way. Ang Ginoo ang muhatag sa imuha og dalan para malutsan na nimo nga problema. So unsa man ni karon ang way nga maka-escape ta sa temptation? Grasya na sa Ginoo. It is His grace. Grasya. Mao gani na nga unsa man pagdawat sa grasya, yang gingon sa Bible, God resists the proud, He gives grace to the humble. Sa ato pa, ang way di ay nga makagawas ta is naay grasya sa Ginoo. So dili nimo madawat ka na nga grasya kung dili ka humble before the Lord. Mao bitaw na iyang gingon na sa 1 Peter chapter 5 verse 5 na God oppose the proud, He will gives grace to the humble. Ako na to. So kung nakakaroon sa tight nga situation, kunya murag you're about to give up and sometimes murag na fall na ka sa temptation, unsa man ang imo nimo, humble down before the Lord. Lord, sorry kaayo, nasayop ko ani, na ko kabantay ani Lord, and mali jud na ako ni Lord. Please Lord, provide a way out. Hatagi ko grasya nga malutsan nako ni siya. Then the Lord, kung kita niya nga sincere imong heart, He will provide a way out. Diba kamo tanan nga naminaw karon? Gikan sa pagkabata ninyo hantod karon nagminyo na mo, nagkaanak na mo, nag-apo na mo. Daghan na kay mo nga mga problema gipang-agian. Daghan na kayong mga testing nga inyong gipang-agian. Iba na kami. Pero dili man mo gipasagdan sa Ginoo. Ay uban nga grabe ka tight ang ato ang mga problema sa ato ang mga bayronon, mga anak, pero provide na yapon ka ni Lord. Imposible kayo nga mahimo ni siya sa imo kay grabe kay ka problem nga gi-go through, pero ang Ginoo gyapon faithful nagahatag sa imo og tabang. Why? Because the Lord will provide a way out. Amen. Ma-experience nimo ang sufficient nga grace ni Lord kung humble ta. Amen? But if we are self-sufficient, dili God sufficient, or prideful kay ta, He will oppose us and we will not experience kanang grace ni Lord. So grace is given when we are humble. And magmanifest na sa to ang sarili if we cry out for help. Nakuha na to. Then, in verse 14, so my dear friends, therefore, sa other translation, therefore, my dear friends, flee from the worship of idols. So, there is a verse 14, no? Bantayan yun ninyo ni siya, and maminaw mong tarong ani, i-check nato ang sarili nato karon. Okay? Yang gingon diri, so, or therefore, para malink ni nga verse, para tabangan ta, nga ma-overcome nato, para mag-provide si Lord og way out sa mga testing and temptations sa ato ang kinabuhi. Therefore, niya na siya, free or flee from idolatry or worship of idols. Free or flee from the worship of idols. So, ma-overcome di ay nato ang temptation na atay responsibility nga, of course, no, dili nato ibutang ato ang kinabuhi in a place nga where we are tempted. Maman yang gyud flee, miya siya diha. So nadi kapag kahimuon pud para ma-overcome nato ang temptation. Number one, we need to flee. No, dili nimo ibutang imong sarili nga matintal ka. Like for example, kabalo ka nga ma-fall ka, kumuadto ka sa balay anang babae or moadto ka anang balay sa lalaki. Ngimong uyab, ayaw gadto, you need to flee, no? Kabalo ka nga ma-fall ka na sa kwarta, ayaw ka og kanang kuan, ayaw ka og engage og kanang mga business nga ma-fall ka, no? So naadyo tay pagkahimuon, you need to be flee niya na siya. That's why si Paul to Timothy niya na siya diya sa 2 Timothy chapter 2 verse 22. Now flee from the youthful lust and pursue righteousness,
faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. So, unsa man dapat ang i-flee nato kaning mga youthful lust nato. And ikaduha, 1 Timothy chapter 6 verse 10 to 11, yang ingon diha. For the love of money is a root of source of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. And yang yun diha, flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance, and gentleness. So, iyang gingon diri unsa tong una, flee from lust. Ikaduha, flee from the love of money. Na we cannot say, no, niya siya, free from the love of money, you man of God. Niya na siya diha. So we cannot say that we don't need to flee from the love of money until our attitude to money is the same attitude on what Jesus had attitude towards money. So dili jud ka mo kaingon nga dili na nako kailangan mag-flee og money kay ngano man dili na ako kailangan mag-flee from the love of money kay wala man ko matintal sa kwarta kay nana. So kung dili ka the same attitude like attitude ni Jesus Christ in loving money, no, dili jud ka tinuod nga free ka from the love of money. We need to free from the love of money. Why? Di ba giingon niya diri sa Colossians 3 verse 15, yan ko diya. Therefore, consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil, and greed. Sa maning greed, love of money, covetous, which amount to idolatry. So, pwede di ay nato mahimong idolatry ang love of money. And yang giingon dito sa kwan kaganiya sa verse 14, so dear friends, flee from the worship of idols. In order daw sa ato nga tabangan ta sa Ginoo nga ma-overcome nato ang temptation, mawala dapat ang idolatry sa ato ang kasing-kasing. Nakuha ba ninyo? Ako balikon. In order nga tabangan ta sa Ginoo nga ma-overcome nato ang mga testing and temptations sa atong kinabuhi, kailangan daw ta ma-flee from idolatry or free from idolatry. Pasabot, kinsa maning mga idols nato sa ato ang kinabuhi? Pwede day ang love of money and ang atong mga youthful lust. Nakuha nato or greed or covetous, niya na siya diha. So, ingon sa Bible, ang first command baya, love God with all your heart. Tama? Sa ato pa, walay lain sa imong kasing-kasing nga pinakataas or pinaka-priority is ang Ginoo ra jud. Love God with all your heart. So if there is kung love nimo ang Ginoo, there's no place in our hearts where we can love anything else. Kay kung love kaayo nimo si Lord, wala nay luna ang money sa imong kasing-kasing. Wala nay luna sa imong kasing-kasing ang uban pa nga mga butang kay nga naman with all man. Dili man niya giun portion sa imong heart, i-love nimo si Lord kung naa ka sa fellowship, naa ka sa simbahan, wala. I-love daw nato si Lord with all of our heart. Nakuha ba ninyo? So dapat walay idolatry, walay money. Diha nga nakasiksik sa imong kasing-kasing, walay mga material things nga nakasiksik sa imong kasing-kasing. So if there's a love of money in our heart, we can say that there is idolatry in our life. And of course, we don't love the Lord, our God, with all of our heart. So, same gyapon, if there are people nga naka-attach sa ato ang kasing-kasing, makaingon jud ka nga dili jud nimo love kaayo si Lord. And di ba nag-ingon ang Bible, if you want to be my disciple, you must hate people. Tama? Brothers, sisters, family, kana sa family. If you cannot be my disciple, if you cannot
give up everything, walay material possession. You cannot be my disciple if mas love pa nimo imo ang sarili more than God. Dili nimo ma-hate ang imong sarili, pasabot mas love pa nimo ang pleasures more than God. Ikalipay nimo ba? Ikalipay sa imong sarili more than God. So those are the things nga gi-remind ko pud ko ani while nagbasa ko. Ngano di ay niingon si Lord nga dili ka mahimo na ako nga disciple kung naani sa imong kasing-kasing. Ngano man gusto di ay ni Lord 100% siya jud ang naa sa imong kasing-kasing. Like for example, no? So, kato wala jud other god di sa imong kasing-kasing. For example, ang imong job. No? How will you know nga idolatry nimo ang imong trabaho? Kung pananglitan gani gi-promote ang imong kauban, nya ikaw wala na promote, tapos na bother ka, nalain imong buot, tapos murag dili ka happy sa iyang promotion, pasabot ana idolatry nimo imong trabaho. Like for example, no nga ang cellphone nimo nawala. Oh. How will you know nga ang cellphone nimo idolatry nimo? Disturb ka. Kana ganing kuan ka kanang isa na ka bulan nawala pero wala pa ka get over. Nga na. 1 week na nawala pero maurag yapon nimong batasan. Di ka makapasaylo sa mga nanguha sa imong cellphone. Timailan na nga naka-idolatry na may mga material things sa imong kasing-kasing dili 100% ang Ginoo. Like for example, no, anything na kanang kuan madaot sa inyong balay. Oh. Ako tunguna grabe ako ang kamera gipahulam na ako sa akong pastor. Pagbalik sa akong kamera, daot na. So anak ko murag no sa mani nga di man ikabalo mo ampo ay mo amping, no anak ko ba bothered kay ko. Murag dugay ko kapasaylo sa ihaba kay first good na ako to nga DSLR nga kamera. Iipunan gud na ako to. Ay naitabo is kuan kaayo kanang titawag ani naitabo is wala giampingan sa naghulam bothered kay ko idol di ay nako tong kuan akong kamera ngano man idolatry is anything nga idolatry is anything na makadisturb sa imong peace o kana anything na makadisturb sa imong peace no sa imong end kawaton ng imong joy, it's a sign na idolatry nimo. Kato dili ko peaceful, dili ko malipayon every time makita nako. Na ako gipahulam na pud nga bag. Wala na pud siya kabalo asa niya nabutang. Uy, naunsa man ni siya? Uy, mga anak ko nga, wala man ni nag-care. Mga anak ba nga, paulam na gani. Ako pa iyang papangitaon. Mga anak ba, kung asa na butang. So, need man pud nako mga anak ba, so, na-attach di ay ko, idolatry di ay nako before, ang mga material nga butang. Even ka nang mawala sa inyong balay, paras tong una, no? Mawala ang, na ako'y headset nga, wala. Anak ko, sa may mga awat na po dani. Akong liabi tubo, wala. Mga anak, makuang ka ba? Maglagot ka ba? Nga patid pa diri sa balay, kawatan ka mo yung anak. So, ma-disturb ka ba? Idol na din ako tong mga tools. Pwede din nimo may imong idol ang imong kwan. Magasgasan imong motor. Magasgasan ng imong kwan para sa amo sa van, ang van na mo sa balay. Valuable man ang amo ang sakyanan. Problema, ako ang gisugo para parehistro, iyang gibangga dito sa rehistrohanan. So, dako kayong pangos niya gina take care gud na ako na siya. Diha man jud na nimo masabtan kung idol pa na nimo ang imuhang sakyanan kay ngano man di na ka makapasaylo. Oh, suko na kay ka, di na ka makapasaylo. And mao na ang test sa tuwa nga mahibaw-an nimo kung idol pa nimo ngano ma-disturb ang imong peace. And at the same time, mawala ang joy sa imong kasing-kasing, no? Kani mamina mo if there's idolatry in our life, it's difficult to overcome temptation. Akong balikon. Sabihin na mo if there's idolatry
in your life, it's difficult to overcome temptation. For example, if i-value nimo ang mga material nga butang, idol nimo, idolatry nimo ang mga material nga butang, kung madaot gani na sa ubang tao, dali lang mawala ang imong temper. Musuko kadayon ba? Tungod lang sa material na butang. See, dali ka matintal. Dili ka ka-overcome og temptation. Ngano man, naamagoy idolatry sa imong kasing-kasing, dili si God ang number one sa imong kasing-kasing. Muna nga, kung maguba ang kwan, maguba ang sakyanan, wala na to, kung panahon pa to nako tong una nga kwan, ikulata na nako tong nag-drive aning ang akong sakyanan. Ngano man, idolatry man ako, mawala kag temper nimo. Pero once nga ang Ginoo is nana sa imong kasing-kasing, dili na kini mga material nga butang, yes, naguba man ni, ako siyang gistoryahan, mo na ingana itong nag-drive, akong kauban na siya. Lahi na jud ka karon kuya ba? Kay kung panahon pa ni sa tong una, kabalo na ko asa na pod ko nakatilaw ani ana. Manglaparo dayon ko tong una o say bunalan ako na sila og 45, pabuthan ako sa ilang tiil. Gamay lang na problema sa akong mga sakyanan tong una. Tong isa na ako ka driver tong una, nabangga niya. Gamay lang ko tong ako ang bag-o lang nga pa-repair nga kargahanan na akong baka. Sa kalagot na ako, ipabuthan ako iyang tiil. Anak ko ba nga idol di ay nako ni di ay tong una. Muna nga dili di ay ka maka-overcome og temptation kung na kay idol. Sabta ninyo? For example, imong balay, idolatry nimo imong balay. Oh. Nahimo na nimong idol imong balay. Kung naay maguba sa inyong balay, ma-upset na kay ka, dili na ka, bother na kay ka, lagot na kay ka. Ana, sama po din diri sa balay. Oh. Kasi ana, daghan mang mga bata din sa balay. May one time, pagsulod na mo, nalangkat na among doorknob. Ana pa nga, siyempre, nagdula ang mga bata. So, nabother ang parents atong mga bata po, no nga, guba lagi, naguba ang doorknob sa among CR. So, sa ako, mga bata man ni sila, magkiat man ni sila, at the same time, siyempre, ang Ginoo na ang iyang welcome na to ang mga bata, no? Ano siya, let them come to me, and do not hinder them. Yan na siya. So, kailangan yun po sila mag-fellowship po matag-o sa mga bata. So, akong gihimo, okay lang na ako lang i-repair. Nga naman, dili naman ako idol lang ko, di at peace pa ko natulog. Nag-remind lang ko, nga paki-remind inyong mga bata po, nga ampingan ang balay, may ana. Pero dili ko na bother, dili nawala ako ang peace, tungod kay naguba akong doorknob. Tapos baguman ato, naguba na po namong doorknob na po diri sa kilid. Oh. Para at peace ko, dili na ko sige repair og doorknob, wala na nako giayo ang doorknob para di na maabrihan sa mga bata. Di at peace gyapon ko. No, so wala na. Dili na ako bali. Imagine mo ilamba nila mura kag makuratan diha, no? Bundak dito, bundak diha, di mga langkat na ng ilang mga kuan. So akin para at peace na ko ani, di na ko sige repair. Pasagdan na nako nga dili na nako abrihan ang kilid nga portahan para dili na nila sige guba. So iyana ba nga, pero kung tong una pa to nga idol nako ang mga material nga butang, babayro na akong ginikanan. Ako ayo ni silang kanon kanang bothered kay ka noon sa man mo. O yan na. So kana ba nga careful ta sa mga idols nato ngano man once day nga na kay idolatry dili ka overcome ang temptation, suko ka dayon, di nakapasaylo, mawala imo ang peace, na kay idol sa imong kasing-kasing. Kuha ba na to? Even sa tong opposite sex, kung idol nimo ang imo ang uyab, dali ra ka matintal og sexual immorality, makahimo mog sala ngano man idol man nimo ang lalaki, idol man nimo ang babae. So dili nimo pwede basulon ang babae nga siya'y nanintal sa kuha. Ang problema gi-idol nimo siya ra permanente mo ginaisip. Siya ra ang naa sa imong kasing-kasing, dili ang Ginoo, mao na natintal ka. Nasabtan ba nato? Oh. Kay ngayon ang babae man gud pastor gitintal ko, no, nagsugod na sa idolatry, mo na nag-warn si Paul diri nga flee from idolatry para hatagan ka ni Lord sa verse 13
og tabang nga ma-overcome nimo ang temptation sa imong kinabuhi. Pero once nga idol na nimo ang babae or lalaki or opposite sex nimo, dili daw ka matagaan og tabang nga naman naaman ang idolatry. Dili ang Ginoo ang number one sa imong kinabuhi. Even sa money. Pastor, natintal man ko, gitintal ko kwarta. No, idol nimo ang kwarta. Oh, dili na nimo ipasumangil dito kay kung naaman ka, kung na may temptation sa imo ang kinabuhi sa kwarta, kung dili idol nimo ang kwarta, then number one jud si Lord sa imo ang kinabuhi. Like for example, na ako'y transaction tong una nga dako kayo. Among gibaligya ang property sa akong lola diya sa may Abrisa, sa may mall tapad. Dako kayo nga amount. Ang temptation sa ako dili na ako ipadayon ang mission sa prisuan. Unya, nag-expect na tong mga taga-prisuan na wala may lain mo commit dito kundi ako rapod. So nag-expect sila nga moadto ko, pero milyon-milyon ang transaction nga nagpaabot sa kuha. Nya gitunong pa jud niya dinhi sa adlaw nga mag-meeting mi diha siya mo pirma sa deed of sale. Ana ko nga na ako'y mission, na ako'y adtuanan, anak ko, dili ko available aning adlaw. I-move na lang nato the other day. Siya ra gyapon ang nag-obey. So, naara na sa imo kung idol na ako ang kwarta, no? Ang kwarta ang number one sa kong kinabuhi. Wala oy cancel ang tanan. Ngano man, idol man ako. So, dali ka matintal kung idol nimo. Even sa imo ang trabaho. Oh, imong trabaho. Kung idolatry na nimo imo ang job, no? Kung dili ka i-promote, no? Silos dayon ka kung dili ka i-promote. Ngano man, jealousy is not from the Lord. Ma-fall ka into temptation. Siya manggod kay no, unfair manggod ang amuang head. Dili tama ang iyang desisyon. No, it's not about them. Ikaw gi-idol nimo imong trabaho, mo na nga nalain nimong buot. Oh. And kung tama imong heart mag-rejoice ka kung nag-rejoice nga uban. So nabat ta diha, no? So even sa yuta. Akong yuta giagaw before. Grabe ka bother akong peace, di ko katulog 1 week. Idol man din ako ang yuta. Sus, anak. Then the Lord spoke to me, let go na ako. Gituman na ako ang Ginoo. Gihatagan ko way out na at peace ba ko. Malami kay tulog ambot nung nagubot karon dito. Hantod karon, no? Giagaw na po, mangingana ba? So, mangingana ba nga, ala, it's not about those situation di ay around me. It's about me di ay nga gi-idol na ako. Kay kung wala ko'y idolatry, dili ko ma-fall into temptation. God cannot help us if we have idolatry. That's why si God dapat ang uppermost in our mind. Love the Lord with all your heart. Walay lain na diha ang Ginoo ra jud. So, kini nga verse, no, sa verse 13, nga mag-work jud ni sa imo ang kinabuhi kung wala kay idolatry. Diba sa verse 13, God will provide a way out. Siya ang mangitag pamaagi nga tabangan ka para malutsan nimo ang temptation. Dili ni mag-work sa imo kung wala ning verse 14. Dapat ang verse 14 ug verse 13 magsabay para tabangan ka sa Ginoo nga ma-overcome nimo ang temptation. So, even sa tong music, kana. Pastor, Christian song man ako ang ginatukar. Nagsige na lang kag paminaw og music. Nahimo na nimo siyang idol. Then at the same time, wala na time nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Wala na mo kay time mo pray, magsige kag paminaw og music. That's your idolatry. Magtingala ka, sige ra makog-kartag worship song, pero nalagi temptation gyapon nga di na ako ma-overcome. Why? Na kay idol. Idolatry nimo is music. Pwede po dahil imong sports, mahimo nimong music. Ay, mahimo nimong idolatry. Mao gani sa bike, no? Kanang mag-bike ko, dili
Di jud ako na maadlaw-adlaw magbike, no? Kay once ay ako magod kung nagbike ko, tapos na ako'y kulang, daghan na kay ko ginaisip, napuno na pud ako ang isip og bike. Palit ka og gears, palit na pud ko og mga sanina, palit na pud ko sa, tapos kulang na pud og shades. Magsige ra kag search sa kwan, mag-search sa ano tawag ni, mag-search sa internet unsay gwapo nga shades. Tapos kulang kag blakaba na sad. Kulang kag helmet na sad. Ang utok nimo na puno na pud og sports. Mao na nga careful di ita pati sports may mo na tong idolatry. Even sa tong balay. Oh. Kung na-idol na nimo imong balay, magtingala ka, magsige kag pangumprag kaldero, kutsara, plato, magsige kog kakita sa inyo diya sa online diya, no nga, mine, mining kutsara, hala, puro na lang mo online, puro na lang mo ana og kanang kuan, kanang mine diha. O, kamusta naman si Lord diha sa imong kasing-kasing? O nya, karon kung nawala nang imo ang gipangkumpra diha na, sa iyong balay. Asa naman to ako gikuan? Suko na kay ka, dali na ka ma-fall into temptation. Nga naman, idol di ay nako ni among balay. Amen? This is a reminder for us. No, nga dili para dili ta matintal, number 1 jud si Lord. Thank you jud kaayo Lord. Nga mo ang balay, nga mo ang sakyanan, amo tanan everything, imuha ni tanan gikan. Sa pa may kulang nga ni Lord, ikaw mag-provide. Pero dili ka dapat na imong Ginoo nimo ang balay. Ako na to. Then, yan na siya dire. In verse 15, no? Grabe karon pa lang ta magsugod sa 15, no? Kay na may ipa-emphasize sa to ang Holy Spirit, no? I speak to as wise men. Nari siya dire. I speak as to wise men. You judge what I say. Oh. Paul is saying that, no, we are to think on what he say as wise people, no? Kastorya ko ninyo as a wise people. Dili mo mga bugo. Murag nga na ba? Kastorya ko sa inyo as a wise people, no? And panawon ninyo, look what I am about to say, niya na siya diha. Kamo ang mo judge sa ani kung right ba ni o dili. Oh, sige. In verse 16, is not the cup of blessing which we bless a sharing in the blood of Christ? Is not the bread which we break a sharing in the body of Christ? So kani importante jud kay ning verse nga kailangan nato masabtan, mas deeper ning understanding sa ato ang usual nga bread breaking. No? So kay kini manggod nga verse sa verse 16, it tells us about the cup and the bread, or the cup and the bread is the body of Christ. Tama? So kung tanawon ninyo, yang gingon diha, the cup of blessing which we bless, a sharing in the blood of Christ. So a cup of blessing which we bless, yang gingon diha, is a fellowship in the blood of Christ. Niya na siya na, sharing, a fellowship in the blood of Christ. Niya na siya. Dili siya blood itself, ang gistoryahan diri. Fellowship in the blood of Christ. Sabto na to. Ang bread po na yung ginapasabot diri, which we break in the fellowship in the body of Christ. So sharing together in the body of Christ. Ang bread. Ang isa, sharing together or fellowship with the blood in Christ. Niya na siya diya. Sharing in the blood and sharing in the body. So, unsa may pasabot ani nga fellowship in the blood of Christ? In John 6 verse 54, he who eats my flesh, and drink my blood has eternal life, and I will raise him up on the last days. Daghan ba yan ang hawa ani nga follower ni Jesus Christ tungod ani ang gisulti? Ang iyang pasabot diri, he who eats. Di ba kung mga onta is naga-fellowship ta, di ba mag-meeting ta? Naga-eat ta together na fellowship sa inyo ang pamilya. Like for example, sila July, sila Amor, mga sila, they're one. Fellowship sila ba? Na sila oneness ba? Naga-share sila sa food together. So pasabot di ay,
ang sharing in the blood and body na nag-share ka, nag-fellowship ka with the dying ni Jesus Christ on the cross. Pasabot nga kung nag-drink ka ng cup, willing pud ka mamatay sa imuhang will. Not dito sa ang iyang gina-emphasize dire kay 'di ba na pag bread breaking nila buhi pa man si Jesus Christ. Ang gina-emphasize niya dire is katong life ni Jesus Christ nga katong buhi pa siya for 33 years, namatay siya sa iyang will. So once na mo partake ka sa cup, mo drink ka sa sharing in the blood of Christ, iyang ingon diha, willing pud ka mamatay sa imong will. Mawatay sa imong lust, mamatay sa imong pride, mamatay ka sa imong idolatry. So ana di ang pasabot ana. So kung mo partake di ay ka sa blood, tapos dili will ni Lord ang imuhang matuman, you are not in fellowship with His blood, ang may tabo sa imuha, mura kag si Judas. Kay si Judas manggod, nag-drink siya sa cup in the long table, ang problema, ang will niyang natuman. That's why, nabound siya sa distraction. So, dili gyud ay ka mag-drink sa cup in the fellowship with the blood of Christ, kung dili ka willing pod, muawat sa gihimo ni Jesus Christ, nga namatay sa iyang will, ug ang will sa Father ang matuman. So, kung nagainom ka ana sa cup, especially sa bread breaking nato, and dili ka willing mamatay sa imong will, no, walay bili ang imuhang ginainsulto nimo ang pag bread breaking and pag si tawag ani pag partake nimo sa blood diha sa long table, no, with Christ. So kana so padayon ta kini sa verse 17 niya na siya diha, since there is one bread, o sa bread na punta kaganiha unsa man to, when we partake in the sharing or fellowship in the blood of Christ, once ma-partake ka ato, pasabot na you are willing to die, no, to yourself. You are willing to die also to the world. Wala na influence ang world sa imuha. Wala na influence ang sin sa imuha. We're willing to die. Ano na pasabot ato? Karon diri sa verse 17, ang bread na pod. Since there is one bread, we who are many are one body. For we all partake of the one bread. Yan na siya diha. Here he speaks of the church as one body of Christ. Okay? Di ba ang isa ka bread tibuok man na? Tapos imuha man nang i-partake ka ng isa-isahon og hatag. Pero gikan siya sa one nga body. Nakuha na to. So, one bread nga to ang gi-break. So, tanawon nimo nga once nga mo partake ka sa bread, naga-testify ka nga even different part ta sa body, different ta nga part sa body as a member, pero yet one body, just like the little piece we break off. Mura daw tag isa ka body gyapon nga gikan ta dito sa isa ka body nga gitanggal-tanggal. Mao na pasabot ana. So, mao na siya nga ani reminder ni sa tuwa, di ba? Kining sharing niya na siya, sharing or fellowship with the blood of Christ and sharing in the fellowship with the body of Christ. Pasabot nga when you partake the bread, dapat mabilong jud ka sa fellowship sa imong brothers and sisters. Malove nimo ang being together sa imong brothers and sisters. Nganuman, part man sila sa body ni Christ. That's why, mura nimo giinsulto ba ang pag-bread breaking? Nga naga-bread breaking ka, nga dili ka ganahan makipag-fellowship sa imong brethren.
Dili ka ganahan mo attend sa meeting, mo simba, dili ka ganahan mo meet sa imong mga kaigsuonan, ngano man gusto ra nimo ikaw ra usa. No, mura nimo siya giinsulto ang bread breaking. Kay ang purpose ana is you are partakers with the fellowship sa body sa Ginoo. Lahi-lahi man ta, gitanggal-tanggal ta as gibulag-bulag ta as a member sa body, pero one lang ta. Unya, dili ka gusto kay alahi man ko nga member sa body. No, dili dayon na mao. Unya, bread breaking ka. Mo to yang gingon dito na ah, kaya na siya diyaw. Since there is one bread, isa ra jud ato ang Ginoo, one body. We who are many, kita, isa-isa, are one body. O how come karon ba? Na dili ka gusto mag-fellowship. One body man ta. Oh. Nakuha ba ninyo? Mo na nga bread breaking ka. Questionable lagi ning tawhana. Bread breaking por dili gusto makig-fellowship. Wala di ka nabilong sa body sa Ginoo. For we are all partake in the one bread. Yan na siya sa verse 17. Pugsunod pa kayong uban mo attend sa meeting. Oh. Gina-follow up pa ang uban. Ngano man wala kasabot ani. Ay part na di ko sa body ni mo Lord. Dili ko pwede nga dili na ako ma-value ang meeting. Dili na ako ma-value ang fellowship namo. Ngano man. Bungkag ang lawas kung dili ka mo join. Wala na unity sa body. Kunya na instruction karon atong head ang Ginoo. Wala mo din eh. Wala mo sa meeting ninyo, fellowship ninyo nga mga brethren. Matuwa mo matransmit sa inyo ang baba. Mo na reminder ni sa to ba. Pero naga-bread breaking ka. Naba mo diha? So the meaning of bread breaking and drinking the cup, I am willing to die to myself only in following Jesus. And nana kasi diha, I will love also to be in fellowship with my brothers and sisters who is breaking bread with me also. Sabay man taga bread breaking. Dapat malove jud nimo ang imong mga brethren. Amen? In verse 18, look at the nation Israel. Are not those who eat the sacrifice shares in the altar? 1 Corinthians chapter 10:18. Kung maghalad man gud sila sa Ginoo, ang nag-ihaw ato, he is one with the offering. No? Kauban niya tong nag-offer. He is one with the offering. Siya may nigunit ana, siya may he is identified no with the kwan kanang nag-ihaw. Samot na kung i-offer siya dito sa altar, mo share ang priest dito sa offering sa altar. Kaya naman sila katungod ana nga share sila ba mo partake po sila dito, mo kaon sila dito sa offering. Same with us. No? Jesus Christ died for us as offering. We are one with Him sa iyang dying on the cross, tama? But we are partakers also sa iyang body. That's why kita, no? We are one with Christ. Dapat ma-identify pud ka as part sa iyang body. Makuha mo ba? Ma-value ni mong fellowship ba? And verse 19, yan ko diya. What do I mean then? Yan na siya. That a thing sacrificed to idols is anything? Or that an idol is anything? Kung maghalad ba mi og sacrifice sa idol, ano siya? Unsa man ang idol nga na siya? Buhi ba na o dili? Oh. O nabay value ni sa ilahang atong ginahalad. Nga na siya diha? Wala. No, diyan na siya diri sa verse 20. Wala such thing as an idol. Diyan na siya diha. In verse 20, no, diyan na siya, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons, not to God.
So this is a reminder po diay sa tua nga every time mo sacrifice ka sa idol, wala diay ka nagasacrifice sa idol. Naa diay demonyo nagpaluyo ana. Mamaya gingon sa verse 20. No, but I say that the things which the Gentiles sacrifice, they sacrifice to demons. O, klaro? Sa verse 20. Mao na every time mo ampo ka anang idol, kahoy man na mapabato, gaampo ka di ay sa demonyo nga nagpaluyo anang bato nga imo giampuan. They sacrifice to demons. So it is very clear nga tanan nga mga images, nga mga rebulto, nga imo ang gina-worship na ay demons nga nagpaluyo ana. Mamay gingon diri sa verse 20. Mo na nga dangerous yun ay nga mo worship ka og idol. Nga naman, demonyo ang nagpaluyo ana. Even picture sa Ginoo pastor. Yes. Kanang kuan, kanang si tawaganit. Even kanang ang rebulto pastor is picture na sa Ginoo. Yes, nga ingon man niya diri. There's demons nga imong gi-operan once nga nag-sacrifice ka sa idol. Mao na nga dili mo sugot ang Ginoo nga natay mga idols. Nakuha na to. You are sacrificing yourself to demons if you have idols. Klaro? They sacrifice to demons, not to God. Oh. And yan na siya diha, I do not want you to become sharers in demons. So klaro kaayo nga na kay idolatry, naga-sacrifice ka sa demonyo. O na yung sa Bible, for you cannot serve two masters. It's either you hate money, wala niya gingon dito, you hate demons, wala. It's either you hate money or you love God, or you hate God, you love money. So pasabot nga, pwede di ayud nimo mahimong master ang money. And once nga na idolatry nimo ang money, ang nagpaluyo ana is demonyo. Mao na nga wala mo'y dapat idolatry sa inyong kasing-kasing. Yan na si Paul dinay. Ngano man dili ninyo ma-experience ang verse 13 nga tabangan mo sa Ginoo, ma-overcome ninyo. So padayon ta, beware niya na siya diha. No? Verse 20, and I don't want you to become sharers in demons. Yan na siya diha. I don't want you to become in fellowship with demons. Mura daw kag nakig-fellowship or nakig-partake ka sa demonyo once nga you offer sacrifices to idols or demons. Then, yan na siya diri. Padayon ta sa verse 21. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons. Tama, dili pwede. O ganito ang naitabo kay Kwan, kay Judas. Nagdrink siya sa cup sa Ginoo, nagdrink po siya sa cup sa yawa. Sa may idolatry ato ni Kwan Bay, ni Judas. Kwarta. O to nga wala niya na overcome. Dili pwede nga naay idolatry sa iyong kasing-kasing. Maski gasimba mo, maski ga morning dibo pa mo, maski ga dili dibo pa ka sa imo kada adlaw, kung na kay idolatry, na kay love of money, tingala ka dili ka overcome sa imong temper, wa kay pasensya, dili ka overcome sa lust, ngano man, na kay idolatry. Very real kay niyo. Oh. You cannot drink in the cup of the Lord and the cup of demons. You cannot partake of the table of the Lord and the table of demons. Oh. Isa ra jud ang imong pilion kung asa ka mo partake. So, yang gingon dire, ang emphasis sa verse 21, dapat na ay clear nga break. Oh, mag-break jud mo. Oh. Naba mo diha? Nababaw kay istorya dire kay naka-upcam ng tanan? Oh. Sige. In verse 22, yan na siya diya. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we trying stir up God's anger? No. We are not stronger than He, are we? Yan na siya diya sa verse 22. Or are you using your reason? Now that I put that idol to remind me or a picture of our God. So, moingon ka ba nga,
Hatago picture raman ni sa Ginoo pastor pero Ginoo ra akong gituohan gyapon. Nami mo una man pud ang akong reason tong una. Namo ko'y idol. Ginoo man akong gina-worship. Pero kining ako ang rebulto picture man ni sa Ginoo. Mm. Mo reason out pa ka, are we stronger than God? Than He? Yan naman siya dira, capital letter, than He. Oh, are we? O dagan kay tag reason. Pastor, kailangan man jud nako ang kwarta. Are you stronger than God? Pastor, gihatag man ni sa Ginoo akong balay. O dagan kay kag reason ang pangutana, no, na idol na ba na nimo? Gihatag na sa Ginoo, pero ang problema gi-idol nimo. Hmm. That's why dili ta mag-reason out. Yang gingon sa Bible, we need to trust the Lord with all of our hearts and do not lean with our own understanding. Kaya nga to ang understanding will lead us astray. Kung ikaw mag-reason out, mag-reason out. That's why kung si God na siya specific nga command sa tuwa and i-justify, no? No, kung natay specific nga command sa tuwa, no need na mag-justify sa tasong sarili. Amen? Kaya mag-ingon, we are not stronger than He. Dili ka mas gamahanan sa Ginoo. In verse, so that's why we need to be careful. No, dili ta mo justify. Kung na siya gusto ipasulti sa imo, then sulti. Kung na siya gusto ipahimo sa imo, himo. Oh. Let us be careful. Let us careful to obey the Lord. Amen? Even sa mga smallest na commands niya sa tuwa. Verse 23, all things are lawful, but not all things are profitable. Na-share nato ni siya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12, di ba? Nga all things are lawful, but not all things are profitable. Yan na siya dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 12. Pero dire yang ingon diha, all things are lawful, but not all things are profitable. All things are lawful, but not all things edify. So tulo ka butang din ang iyang gina-emphasize. First, dapat masabtan nimo ang mga unlawful things. Okay, ayon na nimo himoon. Ikaduha, dapat masabtan nimo ang mga lawful nga things nga ikalipay sa Ginoo. Nakuha na to. Pero dili pud tanan nga sala nga imo ang ginahimo is profitable. Oh. Ang uban makakonsume lang sa imong oras, sama sa sports, no? Music, tanaw pelikula. Dili man binastos akong ginatanaw, pastor. Yes, ang pangutana, na-consume na niya imong oras, dili na profitable ba sa imong spiritual? Sa imong sports, na-consume na po din imong time sa sports, wala na ka nag-profit sa imong spirituality, then, likayan daw nato na ang mga butang. And ikatulo, lawful, pero dili maka-edify. Kana bang imo ang ginahimo karon? Maka-help ba siya in building the church? Maka-help ba sa imong mga brethren? Nga makita ka nga ginahimo na nimo? Malipay ba na sila? Pagbantay mo ana. Kay usay na uban Sunday service na, mangyawat pa noon mang negosyo pa. Ihatag na lang day mong time na 2 ka oras. Malate pa ang uban. Ngano man, mag-apas-apas pa silang negosyo. Kana bang imong negosyo nga ginapakita karon? Kung makit-an ka sa imong mga brethren sa imong ginahimo, magika-late sa atong simba. Late ta, malipay ba ang uban? Dili na maka-edify sa uban imong ginahimo. Unsa naman ni? Sa inyong trabaho. Natay meeting, natay mga fellowship. Pero ikaw magsikag ka-late na. Pagtanaw sa imong mga brethren, o magsikag absent pod, tanaw sa imong brethren, unsa naman ni siya, murag baliwala raman niya ang fellowship nato. So dili ma-edify. Mo na nag-remind sa pool diri
Likayan ninyo ang mga lawful nga dili maka-encourage sa uban ug dili pod maka-encourage sa matag usa sa tuwa. Para saan ang imuhang kuan ginahimo sa imong bisyo o may anak. Dili maka-edify kanang imong mga ginahimo. Pastor, kuan raman ni kanang shot raman ni pastor. Pero makita ka sa uban, maka-edify ba? Nga ipakita pa na nimo sa uban. Imo nimong sigarilyo. Pastor, one stick raman ni. Ang pangutana maka-edify ba ang makakita sa imuha? And maka-edify ba sa imuha? Amen? Then in verse 24, iyang gingon diha, let no one seek his own good, but that of his neighbor. Klaro kayo, giklaro ni Paul din eh. No? Tanggala ng buhi-buhi lang. Kanang imuha lang sarili imong ginaisip, kanang gusto lang sa imuhang lawas sa imong ginaisip. Let no one seek his own good. Diyan naman siya dire. But that is of his neighbor. No, hindi yun enough nga ikaw rin naka-benefit permanente sa imong ginahimo. No, dili yun na siya good nga excuse. Consider daw nimo how your action will affect others. Do not act something that will hinder your neighbor. May pasabot ana. Then like for example, in eating food. There is a verse 25. Eat anything that is sold in the meat. Yan na siya, meat market. Without asking any question for conscience sake. Dito man kung sa unang panahon, ang ginabaligya lang karne sa palengke is kanang magihalad sa idol. Itong unang panahon, sa verse 25. Mao na, kumuadto mo palengke, niya na si Paul, kauna, ang mga mapalit nimo diya sa palengke, ngayon nagpangutana. Ako na to. Ayaw nagpangutana, gi-offer ni sa idol? Or like for example, giadto mo sa pista. Pag adto ninyo sa pista, kauna ang gihalad sa inyo nga pagkaon. Ayaw na sila pangutan na kung nanghatag bi sila biko diya sa ilang santos, nanghatag sila itlog diya sa santos, nanghatag sila syuktong diya sa ilang santos. Ayaw na napangutan na daw. Mamayang gidya. Tama? Eat anything that is sold in the market without asking question. Dili daw mo magsige pangutana ana kung mangadto mo sa pista, sa birthday ba nga ay kini baya ang dugo baya ani gihalad na mo diya sa kahoy. Ang dugo baya ani. Pero ang point na niya dire nung kung gipakaon mo ana, wala man siya niingon sa inyo ang among gihalad ni sa Santos, alam mo ni gihalad diya siya wa. Kaon. Kaon daw mo. Mamayang giyon. Without asking question for conscience sake. Nana siya diya. Okay? For the earth is the Lord's. Nana siya diya sa verse 26 to 27. And all it contains. So tanang mga hayop, nag-ihaw diya, nag-ihala diya, sa Ginoo ni gikan. Niya imong gisaligan kay Ginoo man. So ayan nakagkabader kung gihalad na nila o dili. Basta ayaw pangutana. Maura na akong gingon sa imo ayaw pangutana. If there is a verse 27 no, nana siya. If one of the unbelievers, nana siya one of the unbelievers invite you and you want to go, eat anything that is set before you without asking questions for conscience sake. So, kung gimbitahan daw ka sa unbelievers, silang pista, kauna tanang dinuguan diha, kauna tanan diha, gihala diyang biko, kauna tanan diha, ilang ipang pakaon sa imuha. Santa na to. Kay nga naman, there's nothing in this earth that does not belong to the Lord. Ay pangutana. Pero sa verse 28, basahin niyo, but if anyone says to you, this meat is sacrificed to idol, do not eat. Ayaw pong kauna kung iyang gingon, hoy mo kaon mo ani mga Kristiyano mo? Gihalad man namo ni sa kwan. Gihalad man namo ni sa ribulto namo.
ayaw po daw kaon. Kung giingnan mo ha, kung giingnan mo nga gihalad man namo ni. Ngano man para maproteksyonan pod sila og imong mga kauban nga huyang pagpagtuo. Nakuha na to. Kay for example, lahi manggod mo na dunggan, nyang imuhang kauban diha nga nisabay sa imuhang pista. Unya, kanang bag-o pa lang og RW, wa pa jud kasabot kaayo, nya yang nasabtan lang dito kay sa iyang video kay dili mo kaon og halad. Unya ni kaon ka na backslide na noon, mao to ingon ko sa inyo kaganiya diri sa previous verse. Ayaw lang una-una imong sarili, gaw na una lang ka sa imong kagutom ug dinuguan. Unya wala ka gabantay ba sa mga silingan nimo, kauban nimo diha apil sa pista, naday gatan-aw sa imo nga disciple pod. Oh. So ayaw ka una niya na siya. Pero kung wala mo kabaluan na, wala mo ni gihalad og idol. Oh. Wa man sila nagingon. Oh, kaon. Amen. Tumag-ampo na lang ka nga dili nila sulti sa imo ang gihalad sa idol para makakaon jud ka ng ilang litson, no? Kay nakabalo naman, lahi ang nakabalo, lahi ang wala nakabalo. Ayaw dag pangutana diha, ana sila sa imuhang gikaunon. Okay? Course, dili nimo gusto mahimong stumbling block sa dawan nga nisulti pod sa imuha. Ang gihalad ni kamo day mga Kristiyano, no? Samba gyapon mo giyawa. Ngano man, yawa man ka ning likod sa mong rebulto. Kaon lagi gyapon mo. May ana, no? So dito na natumbling na pud to siya. Di na tumutuo sa inyo ha. Dili na pud to mo-convert. Ngano man, wa man ka dito. Oh. Amen. Wala ka nagbantay sa iyang bation pud sa imo ha. Then verse 29, I mean not your own conscience but the other's man. For why is my freedom judged by another's conscience? Diya. Mao ni yung una-una sa mga kwan ba? Mga makasarili lang. Kung ano, maghilabot man mo sa ako ang desisyon mo kaon. Wala ka gawin una sa lain. Saba, ngano maghilabot man mo? Ako may maadto og makasilot ani. Bala mo diya, magsigarilyo na jud ko, mag-inom ko mas kinay gatanaw sa imo pagbantay mo. Mao man yang giingon diya. If I partake with thankfulness, why can I slander concerning for what which give thanks? Niya na siya diya. So, ingon ani jud daw mag-think ang mga karnal nga Kristiyano, no nga ngano man ako ang inyong basulod. Oh. Nga before na ako ni gikaon, nagpasalamat man ko sa Ginoo. Before ko nagkaon, wala man ko nag-isip nga kini nga kani nga pagkaon is nga kanang ilang gihalara dili man na tinud nga Ginoo. Pwede. Pwede na siya ma-justify sa karnal nga Christian. That's why bantayan po ninyo inyong mga aksyon. No, even sa uban. No? Harap-harapan mo diya magkuan sa inyong mga bisyo ba? Yes, kabalo man ta kamong duha ang nagastorya sa Ginoo. Pero ang imuha daw aksyon dili nimo i-allow nga makastambol mo sa uban. Oh. Sama ato nangadto mig aluro. Na ay nikuyog dito sa isa ka pastor, may pastor ang iyang nauban. Nagadto sila og kwan, nanagat sila, naginatbangay sila. Wala ay nagkot siya sigarilyo, gibugahan pang pastor. Pag abot sa pastor sa amo niana siya sa ko pastor, kining kwan ba? Kining imong kauban diri ba nga isa ba? Ano siya, grabe po di siya manigarilyo gyapon, no? O nya karon kung nagsabay to ang pastor og bag-o pa lang, na-stumble tungod sa imong aksyon, mao na nga dili di ay dapat magsigra ka una-una sa imong sarili. Ang imong aksyon ba makabless sa uban o dili? Bantayan na nimo. Mao na even so bantayan ninyo ni. Kaniya minaw mo kining verse 31. Whether then you eat or drink, and iyang ingon diya, whatever you do, maski unsay imong imuon, do all the glory. Do all to the glory of God. Kini ang imong ibutang sa imong kasing-kasing karon.
I pray nga magrima ni tanan sa ato Naaman tay mga daghan kay tag mga desisyon, 101 nga desisyon sa ato ang kinabuhi nga dili nimo mabasa sa Bible. Pwede sa Old Testament, specific ang instruction sa Ginoo kang Moses, mao ni ayaw mo kaon na ni ayaw mo ani nga himo ayaw ni himua specific tanan. Kabalo ba mo nga kato nga mga command sa Ginoo gi-replace na karon sa atoa diha sa Holy Spirit. Sa ato pa ang gibutang na karon sa atoa is dili na tong mga law sa ato ang kasing-kasing kung dili ang Holy Spirit. Nako ninyo, para safe ka nga tama ang imong ginahimo maski dili nimo basahon ang Bible. Naa nang Holy Spirit sa imo Para safe ka kung tama nang imong ginahimo maski wala nimo na confirm sa Bible ang imo ang ginahimo. Ang pangutana, are you doing it for the glory of God? Like for example, nakagina-life groupan karon. Mangutana ka karon kung tama ba ning ako ang ginahimo. Nya wala ka natubag dito sa Bible. Ang una nimo nga pangutanon, para ba ni sa ikalipay sa Ginoo nga naay mga luwas? And of course, kung mauna ang imo ang gihimo, hatagan ka ana og kanang peace sa Ginoo, joy sa imo sa Ginoo nga every time na kay makita nga mabag-o, malipay ka. So makita nimo confirm ang imong ginahimo. Gina-confirm sa Holy Spirit sa imo even wala na sulat dito sa Bible. So every time magbisyo ka, ikalipay ba ni sa Ginoo sa ako Kay pwede nga man nangita ka diha og mga bersikulo nga nagkuan man Lord ay nagkuan man pastor nag miracle man si Lord og kanang bino pastor kanang ganahan man si Lord og mga healthy green lang mayon na nga na. Yes, daghan kay ka og kanang scripture nga mabutang. Pero kana bang imong ginahimo, are you doing it for the glory of God? Mahimaya ba si Lord sa imong ginahimo? Mao na pinaka the best nimo nga safe nga desisyon nga himuon every time mag-decide ka. Kung magdukag sexual immorality, ikalipay ba ni Lord? Are you doing it for the glory of God? Kung prideful ka, are you doing it for the glory of God? Mag-mission ka, are you doing it for the glory of God? No? Nabaw ta diha. So, kana ang pinakakuan. Kay giyamang gingo diha, whatever you do. Kani ba ako ang pagtulog-tulog lang Lord imong gikalipay? Kay kung dili bangon diha og lihok. Kay basig nahurot na imo ang time sige tulog. Oh. Kani buo abang trabaho, kining ako Lord ha, kini ako abang trabaho. Am I doing it for your glory? Or basig nahimo na kong idol ang trabaho? Oh. So safe di ay ka kung imo ang ingnon nga Lord, this is for your glory. Imuha ba ning ikalipay ni ako ang himuon? So kung dili, pares gud ni Kwan gud ni Joseph, dili na ako kaya pasakitan ang Ginoo sa ako ang aksyon. Ngahilabtan nako ang asawa sa akong amo. Ana si Joseph. Pero wala to gabasa si Joseph og Bible. Ang pangutana niya, ikalipay ba nimo Lord? Dili na ako kaya pasakitan ti ka kay dili ka malipay ani. Are you doing it for the glory of God? Mao na pinaka-safe nimo nga pangutana. No nga kanang imo bang ginahimo, are you doing it for the glory of God? Not for your own pleasure ang imong ginahimo, but for the glory of God. Not for my satisfaction, but for the glory of God. Even money. Sa imong pagpatakag gastos, nalipay bang Ginoo? Oh. Pangutan na ang Ginoo how you spend your money. Lord, is it for your glory or for my own satisfaction lang kining ako ang ginahimo? Even sa pagpasting, para lang ba maslim ta or for the glory of God? Lord, kabalo ko, ako ning himuon kay na kay gusto ibubo sa ako
na kay gusto limpyuhan sa kuha, na kay gusto may tabo sa kuha. And kining ako ang lawas, Lord, para sa imuha. Na may mga pleasure akong lawas, gusto ko mukaon ani, gusto ko magmukbang, gusto ko unsa ba ni akong kaunon, Lord, ako ning i-deny. Nganuman, I will do it for your glory. Amen? Then, iyang ingon sa verse 32, give no offense, either to Jews or to Greeks, or to the church of God. No? Pinagi sa to ang kinabuhi. Ayaw ninyo, do not offend others the way we live. Kaya ang uban, katanaw sa inyo dugay na guna ka RW, leader na guna sa church, nga na lagi gyapon yung batasan. Ma-offend sila ba tungod sa imong mga aksyon. Amen? And last verse, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, so that they may be saved. Si Paul, grabe no? I'm willing to die or I'm willing to deny myself in order to save others. So, ang point din ni Paul sa verse 31, nga willing siya mo deny sa verse 31, para unsa man sa verse 33, to save others. Let's pray. Heavenly Father, salamat Lord for your word today. Thank you Lord for reminding us that we can overcome temptations in our life if walay presence sa idolatry sa mong kasing-kasing. Nga ikaw lang dapat, Lord, with all of our heart ang among ilab. And thank you, Lord, for your word today. And help us to deny ourselves. Nga dili lang among sarili among ginaisip, but for others also nga masave. In Jesus' name, Amen and Amen.